And good morning po mga kababayan. It's another day. It's another mission for today. So, ngayon, paakyat ulit kami sa bahay po nila Michelle. Oh, sorry, Rochelle. Rochelle po yung totoo niyang pangalan. Kasi po ay i-double check ko. Kasi, nung na-enroll natin siya, ay kailangan niyang kumuha na ng module kung nakakuha na ba siya, kasi kailangan niya na mag-study. So alam niyo naman ang PB team, kapag tayo po ay tutulong, we need follow up. Kailangan pupuntahan namin kasi para masigurado po natin na nagagawa ng bata ang ating na pag-usapan at para maging kumpleto, no, ang ating ginawang misyon. And of course, gusto ko rin na ayun, may na si Michelle. Sandali po, andito si Michelle. May dala siyang notebook. Ginawa niya na siguro ang kanyang module. Ayan mga kababayan, inabot namin si Michelle, kumuha na po siya ng module. Let's go. Inabot namin siya dito. Ba't nagkatubig ngayon? Nagkatubig. Nandiyan mama mo? Okay. Oh, dandan. Ayan, nakuha niya po kinuha niya po yung kanyang module. So, inabot po namin siya dito sa bundok. Hindi kami magkukuha. Sige, mamaya na natin siya kausapin. Pagdating niya po doon sa taas. Focus muna kami sa paglalakad. Alinaw na ng tubig, oh. Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. So yan, doon siya dumaan sa kabila. Nauna lang siya sa amin. Very good. So mamaya na natin siya kausapin. Focus tayo sa paglalakad dito sa bundok. Kasi mahirap pa. Baka mamaya may ahas o maaraw. So yun na nga. So yun yung goal natin. Na palagi nating subaybayan ang ating mga natutulungan. Ayaw ko rin kasi na alam nyo yung tutulong tayo tapos babayaan lang, no? Hindi yun yung mandato ng PB team. So, kailangan pag tumulong tayo, ituloy-tuloy natin. Huwag nating pabayaan. Sa katulad po ni Michelle, na siya ay bago pa lang nating natutulungan, we need more encouragement sa kanya. Kailangan niya ng talagang tulungan para maibalik natin yung confident ng bata at maging ready siya sa lahat ng bagay. Kaya, alam nyo, masasabi ko na ito yung mission namin na talagang kahit paano nagtagumpay kami mula dun sa pagkukumbinsi ko sa kanya na magbalik siya sa eskwela. Kasi alam nyo po, napunta na dito noon yung mga guro niya, hindi pa bumabagyo, parang middle of June. Napunta na sila dito para ma-convince nila si Rachel. Kaya lang hindi talaga nila nakausap ng maayos, ay lumabas niya. So akala nila hindi na nga mag-aaral. That's why pumunta kami dito. At salamat dahil dinala tayo ng Panginoon. Alam niyo nung nasa Davao kami, sabi ko, since si Kuya Eli ay magsasalon muna, sabi ko, why not to try na magpunta ng Negros dito nga kay Madam.
And this is the perfect time talaga na dinadala tayo ng Panginoon sa tamang lugar kung saan mas marami tayong pwede pang matulungan. And syempre, thank you sa PB team na nakasama ko palagi sa araw-araw. Kung wala sila, wala rin ako. Kay Nanay Gina na very supportive sa amin dito. Para siyang si Nanay Lorna dito sa Negros na tumutulong sa amin. Thank you. Medyo hiningal ako. So, nandito na tayo sa bahay po nila Michelle. Thanks God, nakarating tayo. Hiningal ako pag-akyat. Michelle? Pwede na kami pumasok? Sige, thanks. Sino kasama mo dyan? Ulam. Ay, ikaw lang. Oh, nasan si kuya? Lakaw? Halika. Nag-face to face siya o ano? Face to face mo. Kasi kanina. Okay. Halika. Po tayo dito. Thank you. Nauna po siya sa amin. Kasi kasalubong namin. Kumuha na siya ng module niya. Kunin mo yung module mo. Patingnan. Yes, kumuha na po siya ng module na katawa. Tingnan nyo. Masigla na si Michelle. Nandito naman po sa kanila ay mayroon pong signal, banda lang din globe, kaya mamadali yung communication natin. So, yung pagpunta ko po dito and pag-akit ulit, yes, ayan na. Ito po yung pakay namin para makita natin yung module ni Michelle. Tingnan natin yun. May box ka rin. Horizons, wow. Alam niyo, nag-aaral kami, wala kami, iba na yung book ngayon. Ito yung module. Okay. Tingnan natin. Ito yung sasagutan mo? Tatlo lang klase. Yung iban wala. So, araw-araw mo ba kukunin ng module? May miss lang. Every Friday. Tapos, ang submit, Monday. May miss po. Biyernes din. Okay. Ayan. English. English po. Puro English. O, yung iba? Wala. Science. Ito. Arts. Arts. Okay, very good. Okay. Kaya naman. Ayan, kaya yan ni Michelle. Ay, ni Rachel. Kasi yung una nalilito na ako. Okay. Ayan, meron na po siyang module. Thank you so much. Ayan, tuloy lang natin, Michelle, ha? Okay, tapos, para formal na po natin na siya ay mapabilang talaga sa PB Team Scholar. So, although na naman namin na kumbaga na sabi na sa kanya, pero ngayon nandito na na-send na sa atin ang sponsor niya, si Ma'am Yvonne. Thank you so much kay Ma'am Yvonne. Siya po yung tutulong para sa pag-aaral niya. Okay, ngayon ay September 20? Tama, no? Okay. September 20. So, ngayon niya pipirmahan yung mga i-online na lang natin yung mga documents na katunayan na siya ay scholar ng PB Team. So, ayan po, nakikita nyo sa screen nyo. Marami pong salamat ulit kay Tita Yvonne Kilit. Siya po yung kanyang sponsor from France. Marami pong salamat. So, mamaya pa papipirmahan ako sa iyo, ha? Okay, nakalagay dito yan. Scholarship. Yan. Ilalagay natin yung pangalan mo. At makakatanggap ka ng monthly allowance na 5,000 pesos. Okay? Speaking of monthly allowance, so mayroon na siyang matatanggap ngayon na 5,000 pesos. Yay! Mayroon na siyang allowance ngayong September 20. So, ang uulit-ulit yun ng October 20. Susunod ay? November 20. Iyon, November 20 ang ulit. Tapos ulit ay? Ayun, December 20. So, monthly, tapos January, yan. Dire-diretso na yon. Okay? Kaya, gagalingan mo, ha? Okay. Tapos, syempre, explain ko rin sa'yo
na kapag ikaw ay scholar na meron ditong mga revocation of scholarship. So, bakit ba siya marirevoke? O bakit ka matatanggalan ng scholarship? So, may mga bawal. So, alam mo naman, pag student ka, bawal. May mga bawal kang hindi dapat gawin. Siyempre, yung mga bawal yung hindi ka nag-aaral mabuti. So, siyempre, mag-aaral kang mabuti, kaya ka nag-aaral, di ba? Pangalawa, bawal mag-boyfriend. Wala daw siyang boyfriend. Okay. Pangatlo, bawal gumawa ng mga kasalanan, pagsisinungaling. Halimbawa, pag hiningi ko ang grado, kailangan yung tamang grado ibibigay. Halimbawa, card, no? Tama. Tapos, pang-apat, yung pag may kailangan ako, ibibigay mo. Hindi yung pag-aantayin mo pa ako ng 1 linggo, yung mga ganon. Kaya consistent dapat yung communication natin. Okay? Tapos, ang sponsor mo ay may karapatan ding magtanong sa iyo. O halimbawa, kakamustahin ka lang, tatawagan ka. Kamusta ang pag-aaral mo? Ha? So, pag si Ma'am Yvonne, kausapin lang, ha? I-add ka niya sa messenger. Tapos, mag-update ka lang sa akin. Halimbawa, sir, sasubmit ko na yung module ko. Tapos, kamusta ang module? Ano ang grade? Ganyan, ha? Ayan, very good. So, para at least, nagagabayan ka rin namin ng tama. Okay? May tiwala ka ba sa amin? Oo, kita nyo, may tiwala siya. Kasi, yun yung gusto kong tatak mo sa isip, no, na magtiwala sa amin. Kasi pag nawalan ka ng tiwala sa amin, hindi ko alam kung paano ka ulit, di ba? So, ayaw namin na makikita ka dito na nagkukulong. Ayaw namin na babalik ka dun sa dati. Gusto ko na maging okay ka palagi. Di ba? So, unti-untiin natin from start na ito lang muna, ganito, ganyan, hanggang maging okay ka. Tapos, hindi ka namin bibiglain. Palagi kitang nirerespeto kung ano yung gusto mo lang. Pero, i-encourage pa rin kita na ito yung gagawin mo para mag-succeed ka. Ha? So, sabi ko nga sa'yo, marami na kaming scholar at lahat sila magtatagumpay basta makikinig sa amin. No? Huwag mong papansinin yung sasabihin ng ibang tao, ha? Tuloy lang tayo, ha? Okay, very good. Okay. Gusto mo bang makamuntang Maynila? Ayun, gusto daw niya makapunta ng Maynila kahit bakasyon. Oh. Kita ko yung puntahan ko doon. Sino pupuntahan mo? Sino pupuntahan? Kapatid ko yung tita ko po. Tsaka tita? Tsaka sino pa? Ayun lang, may mga tito ko. Pamilya ni mama. Pamilya ni mama. Okay. Kasi namimiss niya na yung ate niya eh. Okay. Tapos, ang gagawin mo lang para makaano ka doon, gawin mong perfect ang grade mo ngayong first grading ng wala yung line of 7. Kaya? Kaya. Pag nagawa mo yan, ito sa challenge lang naman po. So, pag pumunta si Madam sa Maynila, ipapasama kita. Ha? Bakasyon lang yun. Diba? Para at least mayroon po siyang motivation. Since gusto niyang makapunta doon, reward natin sa kanya para maano ba siya? Pagpursige, maging ayos, diba? Okay. So, dahil naano na natin siya ngayon, malaking bagay po yun para sa kanya. Okay? So, ngayon, ibibigay ko na yung allowance galing kay Tita Ibon. 1, 2, 3, 4, 5,000. 5,000 na ito ay gagamitin sa pag-aaral, ha? Allowances mo, ha? So, kung may mga, halimbawa, may biglaan kang kailanganin, project, di mo na magiging problema kasi meron ka ng pera. Okay, tapos, huwag kayong magwawala ng bigas, ha? Palagi kayong Yung pera, ibigay ko na mama. Bigay mo kay mama? Very good. O, kunin mo na ito. Yan. Ayan. Oh. Tuwan-tuwa ako. Tuwan-tuwa kami kasi nakakausap na po namin siya ng maayos, tsaka hindi na siya nahihiya. Unti-unti. At napakaganda mong bata. No? Proud na kami sa'yo ngayon. Diba? Tingnan nyo nung nakilala namin siya dito. No? Oh, sige nga, ganun mo nga yung buhok mo. Ganun mo. Ganito ba? Yan. Oh, tingnan nyo. Oh. Oh, may bago na tayong anak ulit.
si Rachel. So, mayroon na tayong ang dami ko ng anak. Oh. Di nakakatuwa kasi nagbuhay yung ating pagsisikap. Kung hindi dahil kay Nanay Gina, na dinala tayo dito, at kung sumuko ako dyan, sumuko kami, no? Nanatili siyang nakakulong dito. Salamat. At syempre, salamat sa mga teacher niya. Thank you po. Ganon din kay Sir Principal, kay Sir Glenn. Thank you so much. So, sabi ko nga kanina, napunta na noon dito yung mga teacher para makonvince siya, no? Hindi talaga siya lumabas nun, pero ngayon, at least nagtagumpay tayo, no? Ang worried ko lang sa'yo, pag nag-iisa ka dito, huwag kang mag-iisa dito, ha? Okay ba yung mga kapitbahay dun sa taas? Okay, medyo marites pa. Ay, Diyos ko, puro Diyos. Huwag kang nag-iisa. Ha? Pag nag-iisa ka, lagi mo isasara yan, ha? Si ano ba, yung kapatid mong maliit, asan? Ay, oo nga, no? Yun ang worried ko pag nag-iisa ka dito. Kaya naman po niya ginusto na siya nandito. Yung puso kasi niya yung kapatid niyang grade 6. Pag uuwi, walang magluluto, walang mag-aalaga. Yun. At inire-ready natin siya doon sa face-to-face din. Later on, makakapag face-to-face siya. Si kuya naman niya, yung isa, ay may trabaho. No? Kaya naiwan siyang mag-isa. Natatakot ako sa'yo dito. Safe ka ba dito? Kasi mag-isa siya, no? Ilalak mo lagi yung pinto, Dapat hindi nakaganyan. Halimbawa, pag alis namin, kung dito ka lang sa loob at mag-aaral ka, ilalak mong ganon. Tapos, iwanan namin sa yung contact number, cellphone, no? Ang gagawin mo pag may ibang tao na nandyan at sa tingin mo ay hindi maganda yung kita mo lang dyan kung anong ginagawa nila, nagmamasit, bibidyuhan mo, ha? Ayan, kung maaari kang kaya mo mag-live, i-live mo para safe ka. Tapos yun yung halimbawa, nagpipilit pumasok, sige kuya, naka-live ako, ha? Yun yung worried ko kasi sa'yo, yung nag-iisa ka. Kaya, pag halimbawa, ganitong talaga, palagi kang nag-iisa, kaya yung ino-offer ko sa'yo, pwede kang pumunta sa bahay nila, madam. Napakalapit. Ito yung school, lalakad ka lang ng 10 minutes walk. Nandun na sa bahay ni Nanay Gina. Pagod ka sa Mabalay? Sa Mabalay, si Ate Gina naman yung dito ng tuyo. Pwede ka magstay doon. Walang problema sa kanya. Hindi mo siya kakahiyaan. Kaupo ka lang dyan, basta nag-aaral ka. Pwede Okay. ka may wifi doon, pwede ka mag-wifi. Tapos pag Connect ka sa wifi. pag uuwi ka na, sasabay mo na yung kapatid mo papunta dito. Pwede ka naman doon mag-module. Pwede ka doon Para mag-module. kasi wala kang kasama dito. Tapos pag uwian na, sabihin mo sa kapatid mo at agi sa balay, daan ka sa balay, para di Puyog. mo sa kanili. Kasi naman ikaw ka usad diri. Ha? Ha? Dito na, at least dito na maka-wifi ka. Libre lang dito. Para pag nag-study ka, hindi ka na mag-load. Sayang din yung load. Diba? Pag nag-study, walang problem. yung phone mo dun sa wifi. Ha? Very Di good. ba ka masturbo ka, wala may mga bata dito. Ang kasama mo lang si Frodo, akong ito. Nabuutan. Ha? Okay? May mga damit ka pa dyan? Daghan? Anong gusto mo? May gusto ko ba damit? Wala? Okay. Pag Uniform. hindi, face-to-face to siya. Hindi pa naman siya Face-to-face nag-face-to-face. sa git, sabi nga niya. Di ba sabi mo mag-face-to-face ka sa gitna ng school year? Oh yes. Sa gitna daw po ng school year. So, January. Magpe-face-to-face na siya. Yes. December, pero maka-attend siya sa Christmas. Oo, aatin yan sa Christmas party. Di ba? Kailangan niya lang mag-focus talaga. No? Nakakatuwa. Hindi na siya magja-jacket. Unti-unti.
okay na yun siya. Basta huwag kang aalis mag-isa. Okay pa ba yung cellphone mo? Okay pa. Okay pa? Okay, sige. So, ang mama niya po kasi ay, baka matanong niyo po kung bakit siya lang yung nag-iisa dito. Kasi yung mama niya po nasa bukid, nagtatrabaho din kasama ng kanyang papa para rin makasuporta po sa kanila. And yung kapatid niyang kuya, nagtatrabaho para makasuporta din. Then, nag-aaral po yung kapatid niyang maliit na grade 6. Tapos si, ano pangalan mo? Si Pilander, yun kaka-enroll din, nag-face to face. So, kaya lang naiwan siya dito. So, pag uuwi, magluluto siya. Yun. Kaya gagawan po natin ng paraan. So, hopefully, makapunta siya doon kay Nanay Gina para, safe po siya. Si Kuan, si kapatid mo, pwede mo at tumaniod ko sa balay. Pero ang taong para iuli siya, pinagayo iyang bakulian. Sa baybay man sila lang panood to. Naman yung ano dito. Tito, tita. Ah, doon sila napanood to. Sa baybay. Pwede na sa balay kay mas lapit. Pwede na kaayo. Layo na itong baybay. Ayan, mag-i-study na po siya. Thank you po ulit kay Ma'am Yvonne. Maraming pong salamat. Okay? Wala kang panali sa buhok? Sige nga, itali mo nga. Para makita natin na ano. Sige nga, itali mo nga. Para makita natin na ano. Nag-smile na po siya. Nakakatuwa. So, yung ano natin, I know, alam niyo may nag-comment dun sa ano, sa Facebook. Sabi niya, niloloko niyo lang yung tao, scripted. Hindi po ito scripted. That is the reality of life. Never po kaming nag-content ng scripted. Never po kaming nagpalabas ng hindi totoong kwento ng buhay. Unless prank. Unless prank. Okay? So, to make it clear po mga kababayan, I know, alam niyo ng mga nanonood natin. So, minsan gusto ko ring, para lang masagot, pagbigyan natin yung isang nag-comment. Okay? Na ito pong ginawa namin ay hindi po ito scripted. That is the reality of life. Kaya nga po, narito po ang kwento ng kanilang buhay. That's why, yun yung totoong kwento. Never kaming nag-script. Nag-script lang kami kung may prank kaming gagawin. So, medyo nag-trending po kasi yung first video namin sa kanya. Umabot ng 7 million sa Facebook. So, hanggang ngayon running pa siya. So, it's a big help din naman para sa kanya. And, nakatulong yun. Alam niyo, nakatulong din yun sa mga batang manood. May mga nag-comment at nag-message sa amin na ipinanood nila sa anak nila na tingnan nyo ito, na ini-encourage, na mag-aral, na hindi kailangan nasa loob lagi ng kwarto, nagbumukmok. So, may mga lesson din na matututunan. Ano po? And, sa mga kabataan naman, again, mag-aral kayong mabuti, no? Wag nyong sayangin ang perang binibigay ng magulang, 'di ba? Maging good example kayo, tingnan niyo siya. Ano ko ba tawag diyan? Excited ako dun sa 6 months na darating para sa kanya. Yung changes na mangyayari, okay? Tapos pag ready na, pwede na natin siyang dalhin nga sa Maynila, no? Sa isang araw, magkikita kayo ni Mona Lisa. Pwede mo siyang panoorin, ha? Yung nakatira sa sementeryo. Alat mo ka. O, kita mo? Agad mo na.
Ang galing niya, no? Oh. Ano masasabi mo sa kanya? Ang bait. Ang bait siya. Ano pa? Masipag. Ayan lang. Ano lang? Oh. Ito naman, masipag ito kasi nag-iisa siya dito. Lahat ng gawaing bahay siya rin. Ikaw ba naglalaba? Naghuhugas, nagluluto. Kasi siya yung parang nagiging nanay ng mga kapatid niya. Diba? Ang pinagkaibahan lang, kayo nakatira dito sa bundok, sila nakatira sa sementeryo. Kita mo yung sementeryo? Nakita mo yung sementeryo, yung bahay nila? Kung ikaw, titira ka ba sa sementeryo? Handlo ko. Takot daw siya. So, magkikita kayo, okay lang? Oh, ayan. Tapos, para magkaroon sila ng, ng bonding. Kasi kayo yung dalawang scholar ng PP team na ganyan yung edad na nandito. So, alam mo yung mga scholar namin magkakasama, binibigyan namin ng chance makapag-bonding. So, mas maganda yon, no? I know, gusto yun ng mga kababayan natin. So, para ma-encourage ang bawat isa, no? Si Rachel, si Mona Lisa, no? Ay magkikita, abangan yun yung kanilang pagkikita, no? Pwede saan tayo pwedeng pumunta? Bayawan, no? Ito yan sila. Nakapunta ka na ng Pure Gold? Dumaguete. Ano yung punta ko yung ate ko doon. Yung nag-aaral. Pwede si Dumaguete. Oo, pwede sa Dumaguete, mag-mall tayo. Kain tayo sa Jollibee. Yung mga ganon. So, tapos, kailan birthday mo? February 12. February 12. Okay. Tapos na. Tapos na yung birthday niya. Anyway, kahit na ganun, or pwede tayong mag-bonding para maano natin siya, mag-picnic doon sa source, malapit lang naman, di ba? O sige mga kababayan, thank you so much. Maraming salamat po ulit kay Ma'am Ibon. At thank you po sa lahat ng charity viewers natin nationwide at saka worldwide. Thank you. And sana wag po kayong kalimot. Now, i-like nyo po itong video sa lahat ng mga panood. Paki-like po. Napakalaking tulong po ng pagla-like ninyo. Halimbawa, meron tayong views na ganito kalaki. Sana lahat ng nanonood ay naka-like at i-click nyo po yung notification bell. I-click nyo lang para palagi kayong ma-update kada may upload po kami. Ha? Salamat and congratulations. Yay! Oh. Love mo kami? Ayan. Oh, love na rin natin siya. Salamat po mga kabayan. God bless po sa inyo. Salamat po, Ma'am Ebon. Pangako ko po na mag-aaral po ako na mabuti. Sa lahat po na nanonood, marami pong salamat sa inyong lahat. Salamat po sa pag-encourage po sa akin. Marami pong salamat sa PB10. Lalaban lang ako sa buhay hanggat saan. Laban lang daw siya hanggang saan. Salamat po. Bye-bye.